Aking inaanyayahan lahat tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos na dadalhin po ng ating mga ngaral. Sa hapon pong ito, may beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, beloved preacher Boy Garcia. At tayo po muna magkaisa po dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise God. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang mga banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya sa pangunang dalangin aming minamahal dinagaran Pastor Evangelista William Meda and the Prophet of God. Minsan pa kami nagpupunan kapasalamat sa bawat yugto na aming panalagawan pinagpalat na ng isan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy kanina sa aming tutuin na ugos, oh God, hallelujah. At sa bago po yan, sa pahiming na kapatawaran sa iyo, patawang bawal sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahagi ito na pagdadaan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, dahil yung Espiritu wala pala sa iyong pinakabanaanan, maintindihan at inibig ng mga baguhan, mga bisita matatihan, maging sa aming beloved webcast viewers, sa aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, demons of hindrance, and downs and unbelief, cast out from them and bind the power of darkness. On all of this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, so praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at unagkit sa lahat, ako na nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdagli, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklahan ng mga pagkapala. And I give the whole honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Meda, the end-time love of God. We love you so much, Kumala Pastor. And we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Sam Pastor Linson Meda, beloved Mama Dear. And greeting as well to all the beloved children who all Meda family. At sa lahat din po natin minamating ibig ng mga kapatid, ng mga pamagawa. Sa lahat po natin ibig ng mga bisita dito ngayon. Maging sa lahat po ating webcast viewers. Amen. Praise God, nakaantabay sa ating pong mga gawain, ating beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith, sa mga anak, at sa mga anak din po nating beloved Mr. Paul, beloved Tini, and praise God sa lahat, ating makapamagawa, makabatiran, na nakantabay sa ating live streaming, magandang hapon po. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise God. Mga iniibig, ang mga tao sa mundo ngayon ay tuwing papasok ang panibagong taon ay laging naghahangad ng totoong pagbabago sa kanilang mga buhay, mga inibig ko. Andun na sila may binibitawan ng mga pangako upang makamtan yung totoong pagbabago. Maging ang mga iba't ibang bansa, mga inibig ko, ay naghahangad din ng totoong pagbabago sa kanilang mga lugar. At ang katunayan, lalo na pag dumarating ang eleksyon katulad ngayon, ay ang ginagamit nilang tema ay yung pagbabago, mga inibig ko. Subalit, lahat ng mga yan ay sila ay nangabigo, mga inibig ko. At kung malalamang-laman ng tao, mga iniibig, na ang totoong daan ng bagong buhay, pagbabago, ito'y makakamtan lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya ating pong magkasunod na basahin dito po sa from the book of 2 Corinthians 5:17 and Hebrews chapter 10 verse 20. Kaya lamang po. The second book of the Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. The book of Hebrews chapter 10, verse 20. By a new and living way, which he hath consecrated for us, through the veil that is, to say, his flesh. God bless you, Pastor God. Dito po sa ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 5, ang talata po'y 17. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Dito po sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 20. Sa pamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamagitan ng tabing sa mga katuwid bagay, sa kanyang laman. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Ang mahal na panumagpala sa kanang banal salita. So, ang totoong pagbabago ay makakamtan lamang ng lahat ng tao may inibig ko. Sabi dito, sa pamamagitan ng bagong daang buhay na binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung makapangyarihan dugo na tumigis ng Diyos na kung saan dito tayo nagkaroon ng kaligtasan.
Dito tayo nagkaroon ng totoong pagbabago na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Na sabi ng Banal na Kasulatan, therefore if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away. Behold, all things have become new. At yung pitutuong nangyari sa ating buhay, mga inibig ko, simula ng ating tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo bilang ating hari tagapagligtas ng ating kaluluwa, mga inibig ko, nakamtan natin yung totoong pagbabago ng ating mga buhay. Dati-rati mo ating iisipin, mga inibig ko, ang ating kalalagayan dati. Gustuhin man natin magbago, hindi natin magawa, mga inibig ko. Sa ating mga kinigisang relihiyon, bagamat meron Diyos tayo nakikita, pero patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan, kasamaan, mga inibig ko. Kaya ito tayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakinggan natin ang mga pinagpalang buhay na patutukan niya magmula sa simula hanggang sa huli. Na kung saan ay wala ng kapayapaan sa puso't isipan. Andun ang maraming bisyo, andun ang karamdaman, mga inibig ko. At nagawa pa siyang lukuhin ng kanyang mga asawa kung kaya't ang kanyang nasa isip ay hantingin na lamang ang kanyang mga asawa upang kitlan ng buhay, may inibig ko. Subalit bago mangyari ang bagay na yon, nakakilala siya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng panonood niya ng TV program natin, may inibig ko, at nakador sa kawang ito, may inibig. Siya totoong pinalaya, iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon, na siya totoong binago ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ilang dekada na ang nakakalipas, may inibig ko. Yung huling nag-testify, may inibig ko, yung magkaroon ka ng depression, yun po yung napakahirap na sakit po yan, mga inibig. Sapagkat sa ibang bansa, pag hindi na nakayanan, sila po'y tumatalon sa mga buildings, nagpapatihulog doon sa mga tulay, mga inibig ko. Pero simula na sila po'y maglingkod sa ating dakilang sa buhay, nakamtan niya yung totoong pagbabago na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Kaya kung balik tanaw natin yung ating mga buhay dati, wala tayong patutunguhan, wala tayong kapag-asa, bagamat meron tayong Diyos na ating nakikita na sinasamba sa pag-akalang yun ang Diyos na ating totoo, na itinuro sa atin ng reliyon, mga inibig ko. Pero wala pong katugunan. Wala tayong totoong pagbabago na naranasan, mga inibig ko. Ano sabi dito sa Ephesians chapter 2, verses 12 and 13? Kaya nilaman po. The book of Ephesians chapter 2, verses 12 and 13. That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, ye who sometime were far off are made nigh by the blood of Christ. Tagalog po. Dito po sa aklat ng Epeso Kapitulo 2, ang talata ay 12 at 13. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Nang tayo po'y may ilapit sa ating dakilang Diyos na buhay. Yung ating buhay dati nang tayo hiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, na wala tayong kapag-asa, bagamat meron tayong Diyos na ating dinadalanginan na nakikita sa pag-aakalang yung Diyos nga na tinuro sa atin ng reliyon, pero walang tayong nakamtan na pagbabago. May inibig ko. Lagi tayong nangangako, nagsasabi na ganito na aking gagawin. Pag darating ng bagong taon, may inibig ko, subalit lahat po tayo ng mga Panginoon ay bigo, mga inibig ko. Sapagat tayo alipin kasi ng kasalanan, alipin tayo ng mga bisyo ng mga karamdaman. Subalit itong lahat ay nawala, mga inibig ko. Simula ng ating paglingkuran, ang ating nag-iisang Diyos sa buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ginagawa natin lahat ng paraan, mga inibig ko. Lahat ng pamahiing, ginagawa natin. Bibili tayo ba, lalo pag New Year, may inibig. Lahat ng mga bilog na prutas ipapasok mo sa iyong tahanan sapagkat yung naturo na reliyon, tradisyon ng ating mga ninuno na pag ikaw ay meron mga 7 klase ng mga bilog-bilog na mga prutas ay giginhawa ang buhay mo, pero naipasok mo na lahat ng bilog ng prutas na natili ka pa rin sa kahirapan. Sapagkat wala kasi si Kristo sa ating puso. Kaya nga tayo nagpapasalamat ng lubos. Simula ng ating mapakinggan ang pangangaral ng propeta ng Diyos, ang tutong pastor ang ating kaluluwa.
ipinangaral with power and anointing. Lahat tayo na tumanggap at naglingkod ng buong katapatan. Lahat tayo ngayon nagtatamasa ng totoong pagbabago na nagmumula sa ating pinakamamahal. Binago ating mga buhay, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan, ang makaramdaman na wala ng kagalingan sa lirangan ng mga doktor sa hospital. Dito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagbagong ating mga ugali. Lahat ay binago tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya nga pag nasa iyo ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan ay ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihan na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang sabi dito sa Acts chapter 1 verse 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Datapot tatanggapin mo ang kapangyarihan pagdating sa inyong Espiritu Santo at kayo'y maging saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaluhunihang hangganan ng lupa. Kaya nga simula ng ating pong makamtan na sa atin ng banal Espiritu ng Diyos, tayo ngayon ay nagiging totoong saksi na ipapahayag natin, na ipapatutuo natin na tayo totoong pinagpala, binagong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatiran natin, mga dating NPA commander, NPA, mga MNL member, may inibig ko na talaga mamamatay tao. Andun din yung mga dati natin mga kapatiran na mga hard killer, mga magdanakaw. Subalit na sila po ay maglingkod at binigay ang kanilang buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sila ay totoong pinagpala, binagong lubos ng ating dakilang sa buhay. Ating beloved brother Jose Hakoy, mataalala ko yung kanyang patutuo. Siya po ay hard killer, may naman at talagang gun runner din siya ng mga panahon na yon. Pumapatay siya kahit na sa loob sa worth 1,000 lamang, may inibig. Pero dahil sa dami ng karamdaman, naggabuhan ng kanyang kasalanan, may inibig ko, nang siya maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po totoong pinagpala, binagong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya pag ikaw totoong binago ng ating dakilang sa buhay, huwag nang balikan yung dati nating ginagawa. Amen? At paano mo magagawa yan? Kinakailangan ang banal Espiritu ng Diyos lagi na sa atin. Lagi kang nagpupuri. Lagi kang nag-aayuno. Lagi kang nagbabasa ng banal na kasulatan. Kaya nga ang banal na kasulatan, you have to meditate the Word of God day and night. Huwag itong mapapahiwalay sa atin. Hindi lamang ito binabasa pag tayo na sa ating banal na gawain. At pag nauwi na, nandun na sa isang tabi. Pag ginamit mo uli, may alikabok na mga inibig ko. Lagi natin itong bubulay-bulayin sapagkat dito, nandito ang kapangyarihan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito tayo tutong babaguhin ng ating dakilang Diyos sa buhay. Hindi yung konting kalapit lang ng kaaway, bumibigay na tayo, minibig ko. Kaya panghawakan natin sa salita ng Diyos. Dito hindi nagkulang sa atin. Ang ating minamahal ginagawa ng Pastor Evangelista Will Almeida, ang mga Bible study, ating beloved Honorable San Pastor Lilin sa Almeida, the Whole Almeida family, na tayo tinuruan pinangaralan, minibig ko. Maging maingat ang bawat sa atin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal. Sapagkat napakalapit na ng kanyang pagbabalik. Nandiyan ang mga sinyalis na sinasabi ng banal na kasulatan. Maging wise po tayo, mga inibig ko. Huwag natin isipin na mahatagal pa ang pagbabalik ng Diyos. Andito na ang mga sinyalis, mga inibig ko. Kaya nga tayo pinagpala sapagkat meron tayong banal Espiritu ng Diyos at nasabi ng banal na kasulatan, yun lamang pinapatnubayan ng banal Espiritu ng Diyos ang siyang mga tunay na anak ng Diyos. Kaya kung wala kang banal Espiritu ng Diyos, hindi ka anak ng ating mahal na Panginoon. Anak ka ng kaawin ng Diyos. Ating mabasahan dito po sa from the Epistle of Paul to the Romans chapter 8, verses 14 up to 17. Kanila lamang po. The book of Romans chapter 8 from verse 12 up to 14 chapter up to 8 from verse 14 up to verse 17. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God, and if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. God bless you po sa Tagalog. Mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 14 hanggang 17. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi nyo muli tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin na ikatatakot, dapat tinanggap nyo
ang espiritu ng pagkupkop na dahil dito'y sumisigaw tayo ng Aba, Ama. Ang espiritu rin na nagpapatutuo kasama ng ating espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Dito po sa 17. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana ng Diyos, sa Diyos, at kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon, na makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumalahati namang kasama niya. Amen. Amen. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. So napakaliwanag mga inibig ko, na tayong lahat na tumanggap ng banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos, tayo po'y kanyang tunay na mga anak at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Yan po'y anytime now mga inibig ko. Subalit kinakailangan po na tayo po ay mananatili, magpapatuloy at isasagawa ang lahat ng banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon without any mental reservation but rather with open heart. Isasagawa po natin ang banal na kalooban ng Diyos. Kinakailangan ng banal na Espiritu ng Diyos, huwag po nating pipigatiin. Kung it's not this Holy Spirit, minibig ko, kinakailangan na ito'y laging mapapasa sa atin. Sapagkat itong banal na Espiritu ng Diyos, ito po yung ating panlaban sa panahon ngayon, sapagkat ang kaaway hindi nakikita, mga inibig ko. Sa pamamagitan ng mga viruses na yan, mga inibig na kumakalat, ay hindi ka nakikita, mga inibig ko. Kaya ang panlaban mo dyan, kinakailangan lagi kang yung equip ka ng Word of God, ang banal Espiritu ng Diyos ay laging napahingalay sa atin. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise God. Kaya bilang anak ng Diyos, hindi lamang po tayo mga pagpapalak, kundi meron din tayong mga tinik, hindi puro rosas sa amat paglingkod, meron din tayong mga tinik na kakaharapin. Yung mga pagsubok, persecution, kahirapan, may inibig ko. At sa mga anak ng Diyos, ngayon ay parang nahahadlangan. Bagya, may inibig ko, ating mong pagdalo, subalit, nandyan lagi ang mahal na Panginoon, kailangan hindi tayo iiwanan, hindi tayo kailangan pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos lagi ang gagawa ng paraan upang magawa natin siyang papurihan, pasalamatan sa kanyang kamanghamang gawa na ginawa sa ating mga buhay, may inibig ko. Praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, sa inyong pagtitiis, ay inyong may pagtatagumpay, ay inyong mga kaduluwa. At sa pamamagitan ng maraming kapigatian, sabi ng mga kasulatan, kung kayo mananatili sa pananampalataya, bagamat maraming pagsubok, pero ang haharapin naman po natin ay ang pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggang. Kaya maglingkod po tayo ng buong katapatan, mga inibig ko. Panghawakan natin yung ating kaligtasan, yung ating pananampalataya, na dito hindi nagkulang sa ating ginagawa ng pastor. Lagi tayong pinalalahan, tinuturuan tayo na huwag tayong magkukulang lagi. Kinakailangan huwag magkulang lalo sa panalangin, mga inibig ko. Lalo sa panahong ito, na tayo sa panahong mapanganib, mga inibig. Kaya panghawakan natin makaligtasan, mga inibig ko. Ibigay natin yung the best na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun na lamang ang hinihingi sa ating mahal na Panginoon. Napakinggan natin yung pagtuon natin kanina. Sabi niya, yung may ibalik yung una niyang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na dito'y napakasarap talaga pag madadama mo lagi ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Baso praise the Lord! Kaya nga miniibig ko, lahat tayo na may Espiritu ng Diyos ay totoong binago na. At may katiyakan tayo sa buhay na walang hanggang. Ngayon, ano po ang ipinagagawa ng ating mahal na Panginoon na dapat natin gawin? Upang yung daang-bago ng buhay, pagbabago ay patuloy na mapapasa atin hanggang sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Para sa inibig ng mga baguhan, ito po yung dapat gawin. You have to be born again. Ano po sabi dito? At dito naman po sa mga dati na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At magkasunod pong basahin, Micah chapter 7 verses 7 up to 8 and John chapter 3 verses 3 up to 5. Kaya nila po. The book of Micah chapter 7 verses 7 to 8. Therefore I will look unto the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. Rejoice not against me, O mine enemy. When I fall, I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. The Gospel of St. John chapter 3 verses 3 to 5. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee,
except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Mikas, Kapitulo 7, ang talata ay 7 at 8. Ngunit sa ganang akin, ako'y titingin sa Panginoon. Ako'y hihiwalay o maghihintay sa Diyos ng aking kaligtasan. Titingin ako ng aking Diyos. Huwag kang magalak laban sa akin, o aking kaaway. Pagka ako'y nabuwal, ako'y babangon. Pagka ako'y naupo sa kadiliman, ang Panginoon magiging ilaw sa akin. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 2, ang talata ay... Kabanatang 3. Kapitulo 3, ang talata ay 3 hanggang 5. Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y panganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Kaya sa ating iniibig ng mga baguhan, maging sa ating beloved webcast viewers, napakalaga upang makamtan yung totoong pagbabago. Sapagkat katulad niyo rin kami dati, nang kami wala pa sa gawang ito, gusto rin namin magbago pero hindi namin magawa. Nasa reliyon, pero walang magawa mga inibig ko. Pero dito, kailangan ganapin natin, you have to be born again. Kailangan ipanganak kang muli, mga inibig ko. Kaya nga dito, si Nicodemo, isang leader ng reliyon, nagtanong kung paano siya makakaroon ng kaligtasan. Kung paano siya magkakaroon ng totoong pagbabago sa kanyang buhay, mga inibig ko. Ang sabi sa kanya ng mahal na kinakailangan ikaw ipanganak na muli. Kaya ang sagot pa nga ni Nicodemo, parang papilosopo. Paano ako may ipapanak na muli kung ako'y malaki ng katulad, ipapasok baga ako pangalawa sa aking ina? Para papilosopong tanong, may inibig ko. Pero sabi sa kanya ng mahal na Panginoon, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, Nicodemo, maliban ang tao, panak ng tubig at Espiritu, kailanman, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ito'y isang requirement, mga inibig ko, na dapat gawin ng tao kung nais makamtan ang totoong pagbabago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito'y makakamtan mo lamang. Kailangang isagawa mo yung kapatid. You have to be born again. And you have to be baptized in Acts 2:38. May inibig ko, kailangan idlubog ko sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kapagkapatan mo kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo, may inibig ko. At sa mga datihan na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ito po ang ipinagagawa ng Diyos na dapat natin gawin upang yung ipinagkaloob sa atin ang daan ng bagong buhay na pagbabago ay mananatili sa atin hanggang sa kanyang narapit na pagbabalik. Ang sabi dito mga inibig ko, ngunit sa ganang akin, ako'y titingin sa Panginoon. Ako'y maghihintay sa Diyos ng aking kaligtasan. So lagi lamang po tayong titingin sa ating dakilang Diyos na buhay, mga inibig ko. Bagamat meron tayong mga pagsubok na kinakaharap, inibig ko, wala tayong ibang titingnan ng ating pinakamamahal na sapagkat siyang author ng ating pananampalataya, inibig ko. Tayo maghihintay sa Diyos ng ating mga kaligtasan. Kaya habang tayo nag-aantay sa ating pinakamamahal na Panginoon, na ipinakikita naman, ipinadadanas sa atin yung paano tayo inililigtas, may inibig ko, sa kapamakan. Muli kong ulitin, may inibig. Last year lang, noong December, nung nagkaroon ng kasagsagan ng bagyo sa parte ng Bisaya, sa parte ng Bohol, yung anak ng ating beloved member ng Adults Choir, may inibig ko, yung anak niya nandoon. Pagkatapos, meron ding siyang pinsan na dalawa. Isipin niyo po paglabas nila ng bahay, dahil sobrang lakas ng bagyo, talagang grabing devastation nangyari dyan sa lugar na yan. Sila po ay kinuha ng buhawi. Alam niyo yung buhawi, may ikot po yun, may inibig ko. At dinala doon sa langit. Talagang ibabagsak doon sa dagat. Pero ang ating mga kapatid, naalala niyang turot aral natin minamahal dinagalan ng pastor sa oras ng kagipitan, sa oras ng kapigati kamatayan, magsisikat, manalangin. At ganun ang kanyang ginagawa, may inibig ko. At nirebuke niya, may inibig ko, yung buhawi na yan. Yung buhawi para may isip, ibinalik sila sa lupa. Buhay. Baso praise the Lord! May mga gasgas nga lang. Patunay na sila po talagang ininakat sa langit. Pero doon pa lamang, kung wala ka sa mahal na Panginoon, yung pa lamang pag-ikot ng ikot doon, mga inibig ko, patay ka na sigurado.
Pero totoong Diyos natin, siya'y nagliligtas, may inibig. At sabi dito, huwag ka magsabi laban sa akin, o aking kaway, pag ako'y nabubuhan, ako'y babangon. Pag ako'y naupo sa kadiliman, ang Panginoon maging ilaw sa akin. Palakpakan po ating pinakamamahal na panahon. Heaven, praise God. Siya yung ating ilaw, ating dakilang Diyos sa buhay. At ang Diyos ay gagawa lagi ng mga himala upang tayo po'y mananatili. Yung totoong pagbabago na ibigay sa atin ay panatilihan po natin yan. Panghawakan po natin yung ating makaligtasan, yung ating pananampalataya, may ibig ko. At pag ito po'y ating nagawa, may inibig ko, na inisasagawa mong banal na kalooban ng Diyos, ano mong oras babalik ang ating mahal na panahon anytime now. Sapagat nandito na tayo sa huling panahon, ang inaantay na lang po natin, yung tayo dadagitin ng ating dakilang sa buhay. At pag nagawa natin yan, ang Diyos ay makikipagtipan sa atin ng halagang pakikipagtipan. Huling talata dito po sa Book of Jeremiah, chapter 32, verse 40. Ayan na po, maganda po mga awit, manugtog. The book of the prophet Jeremiah, chapter 32, verse 40. And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them to do them good, but I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me. God bless you po. Dito po sa Jeremiah Kapitulo 32, versikulo 40. At ako'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila, na hindi ako hiwalay sa kanila, upang gawan ko sila ng mabuti, at sisidang ko sa puso ng takot sa akin, upang huwag silang magsihiwalay sa akin. Amen. Oh, palakpakan po ating pinakamamahal na panahon. Everybody, praise the Lord! Napakagandang pangako ng ating dakilang Diyos na buhay. Everlasting covenant ang gagawin ng ating dakilang Diyos sa atin kung hindi po tayo hihiwalay sa Kanya at gagawan tayo ng mabuti. Ano yung mabuting ginawa sa atin ng ating mahal na panahon? Binago ang ating mga buhay. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso't isipan. Ang ating makaramdaman na wala ng kagalingan sa mga hospital at mga doktor dito, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Lahat ay ating nakamtan, may inibig ko. Plus yung kanyang pangako sa atin, kung tayo magpapatuloy at iingatan nating lubos yung kaligtasan, yung pagbabago na ibigay sa atin ng mahal na Panginoon, ay ang buhay na walang hanggang. At ito yung mangyayari lamang, may inibig ko, kung tayo po'y patuloy na magpapahalaga sa pagbabago ng ating nakamtan, plus yung kanyang pangako na buhay na walang hanggang. Kaya sa ating inibig ng mga baguhan, kayo pinagpala sa oras na ito. Maging sa ating beloved webcast viewers. Kung naghahanap kayo ng totoong daan ng bagong buhay, pagbabago sa inyo, ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon ang araw ng pagtanggap, anyo yung po yung makakamtan sa oras ito. Habang tayo punta lahat ay tumayo, mga inibig ko, at minsan pa natin papurihan natin pinakamamahal na panahon. Sa lahat inibig ng mga baguhan, huwag po kayo mahiya. Dito po kayo sa harapan, tanggapin niyo po ng formal ang ating dakilang sa buhay. At habang tayo umaawit, gawin natin panalangin ng awiting ito. Amen. At unawain natin ang mensahe natin inaawit. Hallelujah. Nagsimula ang aking buhay. At habang po binibigay po sa ating beloved co-preacher, Preacher Brother Henry. Siya ay matagpuan. Si Jesus ang siyang Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Henry. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. aking kasalanan. Sa ating mga minamahal, mga baguhan at pagbisita, nanyayahan po namin kayong lumapit sa harapan. Tanggapin natin ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos, Hari at tagapagligtas sa ating buhay. Sa piling ng ating mahal na Panginoon ay mayroong buhay, may pag-asa. Hallelujah! Puri ikaw, Diyos! Hallelujah! Mga problema Sa piling niya ay galing, yes! Hallelujah! Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit lang nadama kapag Jesus
walang kasing sarap siya ay ang maglingkod sa totoong Diyos, sa buhay na Diyos. si Jesus ang Siya ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kagalakan at kapayapaan. Ang pagliligtas ay nasa Kanya. Dakila ang kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Siya ang ating tunay na kailangan. Siya ang makapagbabago ng ating buhay. Hallelujah! Purihin ka ang Diyos! Hallelujah! presensya Yes, Lord! Hallelujah! bagong pag-asa, nalimot ang mga problema. Sa piling niya'y mayroong buhay. Sa piling niya'y di ako nag-isa. Ang langit ay nagdarama kapag Jesus napiling ka. Sa piling niya'y mayroong Ipabot natin ang ating pinakamataas sa pagpupuri pasalamat. Salamat sa ating mahal na Diyos at tayo'y binago. Pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng tunay na pag-asa. kapag Jesus napiling ka. Sa piling niya'y mayroong buhay. Sa piling niya'y di ako nag-isa. Ang langit ay nagdarama kapag Jesus Salamat sa kagalakan at kapayapaan na matagal namin hinanap. sa piling niya'y mayroong Sa piling mo ay may buhay. Diyos, hallelujah. sa piling ay di ako nag-isa. Ang langit ay nagdarama kapag Jesus Sa ating kalagitnaan ng mahal na Panginoon. Hallelujah, huwag natin pigilin. sa Hallelujah. piling niya'y Ang presensya ng mahal na Panginoon. mayroong Hallelujah. sa piling ay di ako nag-isa. Ang langit ay nagdarama kapag Jesus napiling ka. Sa piling niya'y mayroong buhay. Sa piling ay di ako nag-isa. Ang langit ay nagdarama kapag Jesus napiling ka. Sa piling niya'y mayroong buhay. Sa piling ay di ako nag-isa. Ang langit ay nagdarama kapag Jesus napiling ka. Sa piling niya'y mayroong buhay. Sa piling ay di ako nag-isa. Ang langit ay nagdarama kapag Jesus napiling ka. Praise the Lord. Mga minamahal, totoong tayo'y pinagpala ng Diyos, tunay na mapalad. Sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, ika nga, lupa man ay parang langit na rin.
Sapagkat sa piling ng Diyos, langit ay nadarama. Hallelujah. Yung kagalakan na ating nararamdaman ngayon, mga minamahal, na hindi may paliwanag. Yan ang hinahanap ng mga tao ngayon na hindi nila matagpuan. Subalit salamat sa ating mabait na Diyos at tayo pinili ng ating mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng tunay na pastor. Nagsakripisyo. Nagayuno. Ipinangaral ang purong ebanghelyo. Hindi tayo nahikayat dahil sa matatamis sa pananalita. Tayo nahikayat dahil sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Biblia, for the kingdom of God is not in word but in power. Yung ating dating magulong buhay, pinayapa ng ating mahal na Panginoon. Yung ating mga katawan na bulok na kasakaramdaman, pinalusog ng ating mahal na Panginoon, pinagaling. Sinong hindi maglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Lalo tigit sa lahat, naghihintay na lamang tayo mga minamahal sa pagdagit ng mga banal sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Minsan ang pang tayo magpuri mga minamahal habang nararamdaman natin ang matamis na appreciation ng Diyos. Hallelujah! Samantalayin natin ang gintong pagkakataon. Purihin ka Diyos! Hallelujah! Kapag Jesus kami sa piling ay mayroong buhay. Sa piling niya ay Di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama. Kapag Jesus kapiling ka sa piling ay mayroong buhay. Sa piling ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama. Kapag Jesus kapiling sa piling ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama. Kapag Jesus kapiling ka. Jesus Yes! kapiling ka. Thank you so much, Miss Jesus. Kapag Jesus Thank you so much, Lord. Hallelujah. Napakabait mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat o Diyos sa dakilang pag-ibig sa ating mga minamahal na mga bisita, sa mga baguhan na narito po kasama po natin sa mga oras na ito, maging sa mga baguhan na nandyan po sa inyong mga kanya-kanyang tahanan. Saan man kayo naroon, mga minamahal, praise God, hallelujah. Mga kapatid, marahil kayo po ay nagtataka kung ano po inyong nasasaksihan kasalukuyan. Ito pong aming nararamdaman, ito pong pag-iyak, ito po ay hindi po pag-iyak ng kalungkutan, hinagpis o kabiguan. Bagkus ito po ay iyak ng kagalakan na aming nararamdaman ang napakatamis na presensya at pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mga kapatid, iniibig kayo ng ating mahal na Panginoon. Meron pong 4 na susi ang kaligtasan na dapat po nating maisagawa. Unang-una po ay ang pananampalataya. Nang sabi ng Biblia, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Ang lumalapit sa Diyos, kinakailangan sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa lahat ng sa Kanya ay nagsisihanap. At yan po ang una nyong naisagawa, ang pananampalataya dahil napakinggan nyo ang salita ng Diyos. For faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Naisagawa nyo po ang unang susi ng kaligtasan, ang pananampalataya. Ang ikalawa po ay pagsisisi ng kasalanan o godly repentance. Nang sabi po ng Roma 3:23, lahat nga ay nagkasala, walang umabot sa kaluwalhati ng Diyos. Kinakailangan tayong magsisi. Kung ating ipapahayag ang ating makasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na tayo patatawarin sa ating makasalanan
kasalanan at huhugasan niya tayo sa lahat ng ating kalikuan dahil kung hindi natin pagsisihan yung ating mga kasalanan, ang kabayaran po niyan ay kamatayan. Praise God. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng Diyos sa walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Yan po ang ikalawa, pagsisisi ng kasalanan. Ang ikatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus para ganap na mapatawad ang ating mga kasalanan gaya ng ating napakinggan kanina na kinakailangan tayo ay mabautismuhan. Praise God, hallelujah. Ang sabi po ni Apostol Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong makasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagtapos po ng ating banal na gawain, mayroon po tayong bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ikayo po ay ilulubog sa tubig. Huwag po kayong mag-aalala. Huwag po kayong mangangamba. Ito po ay hindi po pag-anib sa panibagong reliyon. Kinakailangan po natin maisagawa ang pinag-uutos ng ating malapinon gaya ng sinabi ng malapinon kay Nicodemo, ye must be born again, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Para tayo po ay makapasok sa kanang langit, kinakailangan tayo po ay mabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ang pangapat po, bautismo sa Espiritu Santo, ang Diyos ang siyang magsasagawa na tayo po ay babautismuhan ng kanyang Espiritu Santo dahil ang taong walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa kanya. Praise God, hallelujah. Sa ating mga minamahal na mga baguhan, inyo pong itaas ang inyong kanang kamay bilang pagsuko at pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Kayo po ay sumunod sa maikling panalangin na aming sasabihin sa unang panalangin po ng propeta ng Diyos. Hallelujah. Sabihin niyo po, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa araw na ito na aking napakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Tinatanggap kita ngayon bilang Diyos, Panginoon at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang mga kasalanan. Labis po ako nagsisisi. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa aking kasalanan. At ako'y nangangako na mula ngayon, ikaw ay aking paglilingkuran. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa 10 ng aking mga mahal sa buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami pong mananalangin para sa inyo, mahal na Panginoon Jesus. Sa unang panalangin po ng aming minamahal, iginagalang ni Evangelista Wilista Dalmeda. Sa lahat po ng mga baguhan na tumanggap sa iyong banal na pangalan, nagsisi ng kanilang mga pagkakasala, mahal na Panginoon, patawarin mo po sila. Pakahugasan mo po sila ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Nawa ito po ang pasimula ng kanilang matapat na paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik. Mahal na Panginoon, iligtas mo po sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. At isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating mga minamahal, mga baguhan na tumanggap sa ating mahal na Panginoon, dalawa na po ang inyong naisagawa, ang pananampalataya kanina at ngayon po ang pagsisisi ng kasalanan. Ang pangatlo po, pagtapos ng ating banal na gawain, praise the Lord, kayo yung magpapatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord. Hallelujah. At mga minamahal, tayo po ay tuloy-tuloy na po. Tayo po ay dadako sa ating mga pangangailangan, sa ating mass healing, at ipinagkakalob ko po ang buong pagkakataon to our beloved ordained preacher, beloved Brother Blanco. Praise God. Amen. God bless you, my beloved preacher, beloved Henry. Praise the Lord. Magkaisa po tayong dumalangin, maminamahal, para sa lahat ng ating mga kahilingan, mga pangailangan. Magsisi po muna tayo. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pangungunang panalangin, aming kagalang-galang, Pastor Evangelist Valdez, Estrada Almeda, yung time prophet, kami po ilubos na nagpapangmaba, nagsisisi, malapit sa mga kami nasumpungan sa mga kahinaan na pagbigyan, mapagkukulang, pagkakasala sa iyo. Patawarin mo po ang bautisa sa amin at tulungan mo kami, Panginoon, ay pong may katuparan lahat mong kautusan. Hallelujah, hallelujah. Patawarin po bautisa sa amin, O Diyos. At aming inaalay po na sa malapayin namin ito sa pusong pasasalamat, O Diyos. Pagpupuri, pagluwalhati sa banal na pangalan. Nagsugo ka ng totoo mong mga lingkod na minamahal, ginagalang, Pastor. Beloved Mama Dean, all the beloved children, kabalikat, mga beloved children, malapayin narito po kami, lubos mong pinagpala. Natanggap ko namin ang katotohanan, binago mong
pinubos ang iyong buhay. Pinagpala mo kami sa lahat ng bagay, O Diyos. At wala na kaming mailingpas. At tagapagmana kami ng buhay na walang hanggan. Ang patuloy na kalakasan, mahabang buhay ng aming mga kinagamahal, Pastor. And all the beloved children at patuloy may binubuhos pala, Panginoon. Lahat ng pagpapala, pinangako mo, spiritual, physical, material pagpapala para patuloy mapapangaral ang nag-iisa mong Ebanghelyo sa buong kinapal para sa kaligtasan ng buong daigdig. Malapit, lubos po namin pinasalamatan sa iyo, Diyos. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri ka, mahal na Panginoon. Mami naman, ilehans po natin ang mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman. Isipin po natin ating minamahal, kinigal, mahal Pastor, and time proper, loving God, ang naglehans po sa atin, maging sa ating mga loved ones, sa lahat ng ating mga kapatiran, sa buong mundo, mami naman, i-cast out po natin, banggitin mo po, mami naman, anumang uring karamdaman niya, problema, bisyo, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, COVID-19, all matter problems, spiritual problems, financial problems, unbelief and doubts, carnality, vanity, vain glory, pride, lust, covetousness, materialist, mga kahinlang, bumabalik, lumayas ko sa pangalan ni Jesus. Cast out, cast out, cast out, cast out. Hallelujah, cast out in Jesus' name. Be healed, be blessed in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri ka, mahal na Panginoon, sa katugunan mo po sa lahat ng ay madalangin, sa dakilang tagumpay, at dakilang mga imala nag-uumapaw sa mga buhay, mahal na Panginoon, dahil narito ang tutumong propeta, hallelujah, na ang panalangin, mahal na Panginoon, extreme sacrifice, O Lord God, ay nakakabot sa iyong banal na trono, O Diyos. Hallelujah. Bilang pasalamat sa ating mahal na minamahal, babanggitin po natin ang million times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, napakamapangyarihang salitang, hallelujah, praise the Lord, galing sa ating mga puso, amin ang 3 beses, sabay, lukso, minamahal, hallelujah, sabay-sabay po tayo. Praise the Lord! Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang banal na pangalan. Glory, glory to God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At narito po tayo sa ating pumanal.